Malacanang Office of the Vice President, huwag itong baliwalain. Jesus is coming, repent before it's too late. Magandang gabi po sa inyo, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, mahal na Vice Presidente Vice Inday Sara Duterte. Huwag po natin baliwalain yung paalala sa atin lahat ng Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sinasabi po sa Marcos 1 verse 15, ang takdang panahon ay kompleto na, malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Mahal na Pangulo, mahal na Vice Presidente, nire-remind po tayo ng ating Panginoong Hesus, ng ating Diyos Ama, na tayo po ay magkaisa na. Tapusin na po natin yung alitan, awayan, agawan sa pinakamataas na posisyon, sapagkat nalalapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi po sa Mateo 16 verse 26, ano ang papakinabangin ng isang tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan, subalit mapapahamak naman ang kanyang buhay. Mahal na Pangulo, mahal na Vice Presidente, nire-remind po tayo sa talatang ito na ano ang papakinabangin natin kung makuha man natin yung pinakamataas na posisyon dito sa ating bansang Pilipinas. Makuha man natin yung lahat ng simpatya ng mga tao. Makuha man po natin yung lahat ng kayamanan dito sa buong Pilipinas o buong mundo, kung sa huli-huli yung ating kaluluwa, yung ating espiritu ay itatapon pa rin sa lawa ng apoy sa impyerno. Lahat ng mayroon po tayo ngayon, posisyon, kayamanan, kagandahan, kagwapuhan, maraming pera, ari-arian, lahat po yan ay temporary. Lahat po yan ay maaaring lumipas. Sa panahon po ngayon, mahal na Pangulo, mahal na Vice Presidente, napakahalaga po na ayusin na po natin yung ating good relationship sa ating Panginoon, sapagkat nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pakatatandaan po natin, mahal na Pangulo, mahal na Vice Presidente, mga kababayan kong Pilipino, sa pagdating po ng ating kamatayan, tanging kaluluwa lang po yung madadala po natin. Sa lahat ng mayroon tayong kayamanan ay wala tayong madadala maski pisong duling. Subalit, kung mayroon po tayong magandang relasyon sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ay may pag-asang makadaan sa makipot na daan papunta sa kaharian ng Diyos. Kahit na po tayo ay dukha, walang magagarang sasakyan, walang magagarang condo unit, walang matataas na palapag na bahay, walang bilyon-bilyon sa bangko, subalit mayroon po tayong magandang relasyon sa ating Panginoon, tayo po ay maliligtas sa lawa ng apoy sa impyerno at magkakaroon ng pagkakataon na makadaan sa makipot na daan papunta sa kaharian ng Diyos at maranasan natin ang buhay na walang hanggan. Pero kahit nasa atin po lahat, pinakamataas na posisyon, maraming pera, maraming kayamanan, simpatya ng maraming tao, kung tayo po ay nananatiling makasalanan at wala po tayong panahon para magsisi sa ating mga kasalanan, kahit nasa atin pa lahat ng yaman sa buong mundong to, sa lawa ng apoy pa rin tayo sa impyerno itatapon pagdating ng huling araw. Pakatatandaan po natin, minamahal kong Bongbong Marcos, Pangulo ng Bansang Pilipinas, Vice Presidente Inday Sara Duterte at mga kababayan ko pong Pilipino saan sulok man ng ating bansa. Tandaan po natin yung nakasulat sa Mateo 16 verse 26. Ano ang papakinabangin ng isang tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, subalit mapapahamak naman
ang kanyang buhay. Mga kababayan ko, mahal na Pangulo, mahal na Vice Presidente, nire-remind po tayo ng ating Panginoong Jesucristo na sa panahon ngayon, dapat unahin natin ang ating Panginoong Diyos Ama, ang ating Panginoong Jesucristo, katulad ng nakasulat sa Mateo 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa Tagalog po, datapwat unahin mong hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa iyo. Mga mahal na Pangulo, mahal na Vice Presidente, mga kababayan ko, unahin po natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay po natin, sapagkat lahat po ng pangangailangan natin, lahat po ng needs natin, hindi tayo mabibigo. Ibibigay po yun sa atin ng Panginoon. Bago po ako magtapos, mahal na Pangulo, mahal na Vice Presidente, mahal kong mga kababayang Pilipino, nais ko pong i-share sa inyo yung isang talata sa Bible na nakakatulong sa akin para po ako makaiwas sa temptation. Yung nakasulat po sa Proverbs 16 verse 6. Sa pagkatakot sa Diyos ay pagkalayo ng tao sa kasalanan. Mga kababayan ko, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, mahal na Vice Presidente Sara Duterte, kung tayo po ay may takot sa ating Panginoong Diyos, binubulungan pa lang po tayo ng simple, maliit na kasalanan, tayo po ay matatakot na gumawa ng kasalanan, sapagkat alam natin na tayo ay paparusahan ng ating Diyos Ama. Sabi nga po sa Proverbs 16 verse 6, sa pagkatakot sa Diyos ay pagkalayo ng tao sa kasalanan. Maraming salamat po, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, mahal na Vice Presidente Inday Sara, at sa inyo pong lahat, mga kababayan kong Pilipino. Bago po ako tuluyang magtapos, hayaan niyo po ako sa isang maikling panalangin para po sa atin lahat at para po sa bansang Pilipinas na ating minamahal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amin. Panginoong Ama namin na nasa langit, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, kami pong lahat na mamamayang Pilipino ay nagsusumamo po sa inyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagagawang kasalanan po sa inyo, maging sa isip man po, sa salita o sa gawa, pati na rin po sa aming mga nagagawang kasalanan sa aming kapwa. Pati na rin po doon sa mga kasalanan na hindi po namin nalalaman na kami po pala ay nagkakasala na po sa inyo, pati na rin po sa aming kapwa-tao. Panginoon, maraming salamat po sa binigay niyo po sa amin na buhay. Nawa po, Panginoong Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, ang aming buhay na ito ay magamit po namin sa pinakamakabuluhang bagay, ang paglilingkod po namin sa inyo. I pray po and I declare, Panginoong Ama, namin na nasa langit, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na ang bansa po naming Pilipinas ay gagaling na po. Maghihilom na po ang mga paghihirap, magkakaroon na po ng tunay na kapayapaan. Maaalis na po ang korupsyon, agawan sa posisyon, at mananatili na po ang pagkakaisa at totoong kapayapaan. Panginoong Ama namin na nasa langit, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus, hipuin niyo po ang puso ng lahat ng mga nanunungkulan sa aming bansang Pilipinas. Ang aming mahal na Pangulong Bongbong Marcos, Vice Presidente Inday Sara, lahat po ng mga senador, 24 senator, mga congressman, gobernador, mayor, board member, vice mayor, mga kagawad, barangay kapitan, barangay tanod, iski chairman, lahat po ng sambayan ng Pilipino, Panginoong Hesus, Panginoong Ama, hipuin niyo po ang aming mga puso at ma-realize po namin ang inyong paalala sa amin sa Marcos 1 verse 15 na ang takdang panahon ay kompleto na. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Panginoong Ama, Panginoong Hesus,
humihingi po kami sa inyo ng awa at tulong. Ano man po yung mga darating na mga pagsubok dito po sa aming bansa, mga sakuna, mga kalamidad, mga kahirapan, kagutuman, at pagtitiis. Nawa po ito po ay aming mapagtagumpayan sa tulong po ninyo, Panginoong Hesus. I pray po na sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay, plano at desisyon, kayo lamang po ang mangunguna at maghahari po sa amin. Nawa po panatilihin niyo po sa aming mga puso ang nakasulat sa Mateo 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Panginoong Ama namin na nasa langit, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Panginoong Ama namin na nasa langit, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Yan po ang aming samot dasal at panalangin. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong lahat, mga kababayan ko, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, mahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte. Nawa po sumayin nyo ang kapayapaan at ang Panginoong Diyos Ama at Panginoong Isukristo. God be with us, mga kababayan kong Pilipino.